video tutorial. Wow. Ng ating Django REST framework. Basic CRUD lang tayo, basic CRUD ng API ng ating RESTful API. Okay? So, una, syempre ang gagawin mo, open ka ng terminal or ng command prompt kung naka-Windows ka. And then, hanap ka ng directory mo kung saan mo gustong ilagay yung project mo. And then ako dito na ako. Okay na ako dito. So, yung ilalagay yan. So, ang pangalan ng aking folder, gagawa ko ng folder, no. Ito na yung magiging pangalan ng project ko. Ang papangalan natin dito ay CRUD. So, CRUD Django CRUD. So, ayan. So, tingnan natin. So, CD ka lang dyan. So, same lang din sa Windows, no? CD CRUD Django CRUD. Django CRUD. So, kapag nandiyan ka na sa loob, walang laman yan. So, walang laman. Okay? So, ang una mong gagawin, kung naka-Mac ka, ang itatype mo is magkikreate tayo ng ating gagawin pala is magkikreate tayo ng virtual environment, no, para separate yung dependencies natin sa ibang projects. Okay? So, para mag-create ka ng virtual environment sa Windows, ang itatype mo is python -m vnd. So, yan kapag Windows. So, since naka Linux tayo, so record akong lagyan ng ganyan. Then enter mo lang. So, after nyan, magkikreate yan ng folder dun sa directory mo. So, yan. Kakaroon niya ng vnd na folder. So, ang gagawin mong next is i-activate mo yung virtual environment. So, para i-activate mo siya, kung nasa Windows ka, so vnd /script with s. Okay, tapos activate. Okay, ganyan pag Windows. So, since naka Linux tayo, dito sa Linux, kung naka Linux ka, source vend/bin/activate. So, dapat may lumabas na ganito dito, may lumabas na vend dito. So, ibig sabihin naka-activate yung environment mo. So, pag tinype mo yung pip-freeze para malaman mo kung ano yung mga naka-install na dependencies, makikita mo na wala pa, since wala pa naman tayo ina-install. So, next, install na natin yung Django. So, pip install Django. So, waiting ka lang dyan. Depende yan sa bilis ng iyong internet. Okay? So, okay na, naka-install na. So, check natin yung dependencies natin. So, pip freeze. Makikita nyo na meron na tayong dependencies na nakalagay dito. So, dito yung ating SQL parse. And, syempre, ang pinaka-importante is yung Django. So, kapag nandiyan na yan, i-save natin yung ating dependencies. Dahil wala tayong built-in na automatic katulad ng npm na automatic nagsisave siya sa package.json, diba? Yung mga dependencies natin. So, dito manually natin siyang isi-save. So, para ma-save mo siya, pip freeze and then greater than sign, then requirements.txt. So, every time na mag-i-install kayo ng dependencies, gawin nyo tong command na to para ma-save siya sa inyong requirements.txt, yung dependencies niya, para kapag sinave nyo siya sa GitHub, may install nyo kung ano yung mga dependencies na nakalagay doon and yung version niya. So, hindi kayo maliligaw. Okay? So, after nyan, pag chinek nyo ls, nakikita nyo yung requirements.txt. And then, kung nasa Windows ka,
pwede mo check siya using dir. Okay, alright. So meron na tayo nung mga basic na kailangan natin. So magkakreate na tayo ng project. So Django -admin, same lang sa Windows to. Start project. Pangalan ng project mo, since ako ang gagawin ko is, ang pangalan ng project ko is yung Django CRUD. So ito, core na lang to, core space dot. So install ko siya sa this directory, yung core. Okay, so ganyan lang din yung pangalan niya para di kayo maligaw. So after nyan, type natin ls or dir sa Windows. So makikita nyo na meron tayong manage.py. Okay, and then meron tayong folder na core, yung pangalan. Alright, so after nyan, pwede na natin i-run yung server natin. So para i-run mo yung server mo, python manage.py run server. So eto, may kita nyo magbibigay ito ng link. Pwede nyo kunin to, lagay nyo sa browser. So dapat may rocket ship kayo dyan. So congratulations. Alright, basic lang, di ba? Ganun lang ka basic. Okay, next na agad tayo. Parang mabilisan lang tayo. Ang next natin gagawin ay magkikreate tayo ng application, ng Django application, no? So labas ko muna yung ating VS Code. So ayan, balik tayo sa terminal. So may kita nyo rito, meron tayong core. Okay, so ayan yung mga natin, built-in na binigay ni Django. Meron yan dyang mga built-in. So right, mamaya, di pala mamaya, so next time natin pag-usapan kung ano yung mga nandyan. Okay, ang goal natin for today's video is papag-create ng CRUD. So kailangan mabilisan lang tayo, ayokong masyado mahaba yung video. So next is para mag-create tayo ng app. For example, products na lang. Python manage.py start app, tapos pangalan ng app, so product gagawin ko. So dito makikita nyo na nagkaroon ng panibagong folder na product. Alright, so lakihan ko nga to para madaling makita. Okay, so may app na tayo. Ang next natin gagawin, pag nag-create ka ng app, so kailangan mo siyang i-register sa installed apps ng settings.py under ng core. Dito sa core, settings.py, and then baba mo lang to dito. So pwede mo siyang ilagay dito. So pasok mo lang siya sa loob ng string product. So kung ano yung kinrate mo, ganun lang din. So save natin. So okay na, naka-register na siya, rehistrado na. Alright, so, ang next natin gagawin is mag-create na tayo ng model, ng product model natin. Okay, so close na natin tong core, out muna tayo sa core. So punta tayo ng models.py. So eto, so man tayo pala. So bago ko explain, no? So class product, and then models.model. So inherit tayo dyan sa class na yan. And then dito, ang gagawin mo is kung ano yung mga property or mga data fields na kailangan mo. So product name, so name is equals to models.charField. Ito data types to nung model mo or nung name. Lagyan tayo ng max length, siguro okay na dito yung 30 para sa product name. Okay, and then price, siguro price ba, description. So description, lagyan tayo ng description equals to models dot
float field para may decimal. Lagay ko lang siya dyan. Ito, pwede kayo maglagay ng mga constraints. For example, gusto niyo na allowable siya. Ganon, di ba? And then, price siguro. Price. So, tatlo lang muna siguro. No? Price. Ay, but float field to. So, dapat ito, char field. Char field lang to. Max length natin. Description. So, medyo mababa description. So, tsaka mga 200 characters. Siguro kasya na yan. So, sa price. Dito yung float. Since tumatanggap tayo ng may decimal value. So, okay na yan. Wala ko nalagay na constraint. So, by default, no? By default, required siya. Pag ganyan, required siya na i-fill up mo siya. Okay. So, for now, okay na siguro yan. Save ko na. And then, after nyan, after mo mag-create ng model, hindi, bago pala yun. So, ito, yung product, nire-represent niya is yung isang table sa database. And then, ito naman yung mga column. Ito yung column header. Itong mga to. Itong name, description, and price. Okay? So, kung titingnan natin yung database, ito yung built-in database niya. So, wala pa. Hindi pa tayo nagmamigrate. So, wala pa siyang laman. Okay? Next na kailangan natin gawin after ma-save mo yan. So, punta tayo sa terminal ulit. Balik tayo. Kailangan natin mag-create ng migration file. Okay, para makita natin yung changes. So, Python manage.py make migrations. So, with S, walang space. Okay. Enter mo lang yan. Pagka walang error, ibig sabihin, good yan. Good tayo dyan. So, ngayon, nakapag-create na tayo. Alam na ng application natin na may generate tayong model. Ngayon, i-apply natin yung model na yon dun sa database. Okay, so makikita nyo, ito sa ating database, wala pa tong laman. Diba? Wala pa siyang table name, wala pa. Dahil di pa natin ina-apply yung migration. Okay. So, apply na natin siya. Python manage.py migrate. So, yan. Ang daming na-apply, no? Kung titingnan nyo dito, yung may mga model na hindi naman natin ginawa. So, built-in yan ng Django, no? So, check na natin dito. Check natin yung database natin. So, dito, nagkaroon na ng laman yung database natin. And yung dun mo tayo sa ginawa nating model. So ito, table to, di ba? So ito yung ginawa natin. Yung ID automatic na siyang i-create, auto increment yan. Automatic siyang i-create ng Django. So hindi natin siya kailangan i-declare. Okay? And then ito yung ginawa natin, name, description, tsaka price. Alright. So okay na tayo dyan. Ang next natin gagawin is ano ba? Magki-create tayo ng super user and i-register muna natin to sa Django panel natin. Sa admin panel or sige, mag-create muna tayo ng lilito ako. Kailan ano uunahin ko. So, mag-create muna tayo ng super user para sa ating Django admin panel. So, may built-in kasi na admin panel ang Django. So, pwede natin siyang gamitin. Pwede natin i-utilize yung features na yun. So, create muna tayo ng super user, no? Para magawin mo yan, Python manage.py create super user. So, dito, mag-fill up ka lang dito ng username mo. Bigay ko admin. So, ito, email. So, kahit anong valid email, admin.com. So, pwede na yan. Admin. So, yes ko lang to dahil nagre-reklamo siya dahil yan nga, masyadong easy yung password natin. So, babypass lang natin yan. So, clear. Run natin yung server. Python manage.py run server.
So pag nakarana siya, meron tayong /admin na built-in dito. Ito yung admin panel. So lalagyan lang natin yung admin natin, admin, and then admin. So ito na. So wala pa dito yung ating model na ginawa, no. Sabi ko nga, kailangan natin siyang i-register sa ating admin panel. So para ma-register mo siya dyan, gagawin mo sa under ng product, kung ano yung register mo, meron niyang admin na file dyan. So punta mo lang yan. So dito, import lang muna natin yung model. So from that, dahil same folder sila, so ito tayo sa admin panel, ito lang yung models natin. Same directory sila. So that models, import kung ano yung pangalan ng model na ginawa natin. So product, and then para ma-register natin siya, admin.site.register, then register na siya, product, then save. Check natin yung ating tag dito, admin panel, refresh lang natin to, and ito na yung products natin. Okay, so dito pwede tayo mag-interact dito sa sa ating table na to. So for example, add tayo ng product, no? So product 1, description for product 1, price 100. So save lang natin siya. So dito makikita nyo na dito makikita nyo na hindi readable, no? So nakalagay dito product objects. So bakit ganun? Product object yung nakalagay, hindi naman yung in-input ko dun. So nandun pa rin yung in-input natin, no? So pag click mo yan, nandiyan pa rin yung in-input natin, makikita pa rin natin siya. And ngayon, balik tayo ng ating model. So dito meron tayong method dito na string representation. So def __ str for string representation self, and then dito return lang natin kung ano yung gusto natin makita doon. For example, ang gusto kong makita doon is name lang. So self.name, so yung name lang ng product yung gusto kong makita dito sa admin panel. So pag ni-refresh ko to, so makikita natin na product 1 lang product 1 na yung nakalagay. So medyo readable na siya. Pero kung gusto mo pa ng hindi mo na siya i-open, kita mo na agad yung information, pwede tayo maglagay ng dito, string interpolation, no? So formatted string, and then self.name, and then description nya. For example, ilalagay ko na rin yung description nya, lagyan ko lang siguro ng ganito, and then self.description. So yung self binibigyan niya tayo ng access dun sa parent dito. Kasi kung makikita niyo, nasa loob tayo ng ng function. So dahil naglagay tayo ng argument na ng parameter diyan na self, no? So magkakaroon tayo ng access dito sa sa parent using self, no? So lagyan na rin natin yung price. So self.price. So save lang natin yan. Oops, magpas ako, sa labas ito ng string. So save ko lang yan. Check natin, walang error sa ating server. So nag-refresh siya. So refresh lang natin to, and boom, makikita mo na kung ano yung gusto mo makita. Nakita ko na yung description and yung price, no? Medyo ikaw na bahala kung gusto mong lagyan ng separation yan dyan, or kung ano mang separation gusto mong gawin. The point is yun, nakikita na natin kung ano yung dapat makita. Kung gusto nating information, nakikita na natin. So okay na tayo doon.
So, ang next na natin is i-install na natin yung ating REST framework. So, yung DRF, or Django REST framework, no? So, check natin yung documentation nito. So, Django REST framework. So, makikita mo naman yan dyan. And then, meron yan dyan guide. So, ito pwede may click tong installation. So, ito. So, kunin lang natin ito. So, copy natin yan. Then dito, stop ko muna to. Pag i-stop nyo yung server, Control C. Okay. So, make sure na nasa loob pa rin tayo ng virtual environment, no? So, paste lang natin to. So, install natin yan. Okay. So, since nag-install tayo, dumagdag yung dependencies natin. So, check natin. So, meron tayong REST framework dito. Okay. So, save natin siya sa ating requirements.txt. So, pip requirements.txt. Ay, mali. Pip freeze greater than sign requirements.txt. So, yan. So, okay na yan. So, makikita mo yan dito. Yung requirements.txt. So, ayan yung mga dependencies na meron tayo. So, nakasave na siya dyan. Okay. So, after nyan, i-follow lang natin to. So, ito, yung REST framework, ilalagay mo siya sa install apps. So, kunin ko to. So, Control C. So, sa settings.py, core, settings.py, sa installed app. So, dito ko siya ilalagay sa unahan, no? Para magkakasama yung lahat ng gusto ko lang kung mag-add ako ng models or ng app sa sarili ko. So, sumapra tayo sa ayan. Okay na. So, save ko lang yan. Control S, save. Okay. And then, after nyan, sa URL pattern. So, if you're intending to use browsable API, you'll probably also want to add REST framework login and logout views. So, hindi muna natin to ilalagay dahil hindi pa naman natin gagamitin yan. So, saan natin ilalagay yan? Yung mga kailangan lang muna natin. Okay? And then, itong REST framework permission, Django model permission, or unhonored only. So, di pa rin natin kailangan to. Itong permission, since wala pa naman tayo gagawin sa permission. So, baba ulit tayo. Check lang natin, no? Kung ano pa yung mga kailangan natin i-install. So, dito, URL pattern, API auth. Hindi natin siya kailangan for now. So, I think that's it, no? For the setup. Okay, may REST framework na tayo. Alright. And then, may isa pa tayong kailangan na i-install, which is yung Django or headers. So, ito naman mag-handle ng ating cross origin. No? So, pagka ibang application yung uma-access sa kanya ng API natin, so pwede natin silang bigyan ng access. Okay, so ito tayo, kunin lang natin doon sa unahan. Same lang din, hanapin mo lang yung installation, dyan lang yan. So ito, kunin mo lang to, installation nya. So Control C, dito Control V. So naka-install na siya. So pip freeze, double check natin. So nandito na yung course header natin. So save na natin siya. So pip freeze greater than requirements.txt. So pwede mong double check yan dyan every time na ginagawa mo siya para sure ka talaga na nasa-save natin dependencies. Okay, so after nyan,
Back tayo dito. So, sa installed apps, kailangan mo daw siyang ilagay. Course headers. So, copy ko na lang para sure na wala akong ma-mistype. So, dito, sa installed apps, so, lalagay ko lang siya siguro dito sa dito sa taas or sa baba. So, bahala ka kung saan mo gusto. Dito na lang siguro sa baba ng REST framework. So, yan. So, pwede mong palitan to ng single quotation kung gusto mo. Pero okay lang din naman yan kung ganyan yan. Double quotes and single quotes is same string lang naman. So, wala namang problema yan. Pero kung maarte ka, gusto mo talagang pare-parehas, pwede mong palitan to. Okay. So, save lang natin. And then, next, sa middleware. So, sa middleware naman tayo. So, sa settings.py. So, dito, may middleware dito. So, dito, makikita natin na itong common middleware, sa taas niya, nakalagay itong course middleware. So, copy ko lang to. So, sa taas ng common middleware. So, ito yung common middleware. So, sa taas niya. So, lalagay ko siya dito. So, control D ko lang yan. Hindi ko na ayusin yung single quotes, no? So, para rin alam ko na ito yung nilagay ko. Nilagay ko yan kasi naka-double quotes, okay? Hindi yan yung default. Okay, so after nyan, check natin. Ano bang pwede natin ilagay dito? So, about, so, course allowed origin. So, ito na yun. So, course allowed origin. Pwede mong copy to. Yung copy yan. And then, lagay mo yung handle ng middleware. Nilagay yan. Tapos, dito, lagay mo localhost. Kunyari, HTTP. Kunyari, nag-run ka ng React. So, localhost. Ganyan, di ba? So, ayan, parang ganyan. Kung ano yung mag-access sa kanya. Kung ano yung application na run mo kung saan server yun. So, yun yung ilalagay mo dyan. Or kung galing man sa, kung naka-deploy sa ibang domain yun, pwede mong ilagay dyan. Para allowed siya na ma-access niya yung API na ginagawa natin. Okay? So, after that, no? Tapos tayo sa installation. So, yun lang naman yung parang medyo tawag dito. Mahirap tandaan, no? Pero, pwede mo naman i-check yung documentation ng bawat isa. Okay. Alright. Let's go. Move na tayo. So, after nun, tapos na tayo sa DRF and course header installation, magke-create na tayo ngayon ng view. No? I-create tayo ng view. So, sa view, dito sa ating, tapos tayo dito, so, sa view, product, meron ditong views.py. So, dito tayo mag-create. So, dito, so, kailangan natin muna mag-import. So, from REST framework .views import API view. So, yan. So, kailangan natin yan. Then, create na tayo ng view. So, product view. Okay, tapos dito, API view. And then, dito, ang gagawin na natin is yung method. For example, get. So, define lang natin siya. Kunyari, get request. Get request. So, self request. And then, format equals none. Alright. So, yan ang parang dyan, default. Pass or kahit hindi fast, no? So, mag-return muna tayo. So, kailangan natin ng return ay ng response from REST framework din. So, from REST framework .response import response. So, return lang tayo, return response, and then for example, hello world
this is my API. So yan. So try natin muna siyang i-access, no? So ngayon meron na tayong view. Ngayon pupunta tayo ng settings.py, no, para hindi kayo malito. So dito lang natin ilagay lahat ng API natin, or pwede kayo mag-create ng folder kung gusto nyo, kung saan kayo masaya. So dito mag-add tayo ng path. So i-serve natin siya dito sa path na to, or sa routes na to. So slash so alas sa loob ng string API slash products. So dyan natin siya isi-serve, no? So yeah, and then ang second argument neto is yung views, no? So import natin yung views. So from, since nasa product siya, so product dot views import ang pangalan nun? Product view. Okay, so ito copy mo lang to, lagay mo dito, and then pwede natin tong i-serve as view. Okay, so yan. So nakaran ba yung backend natin? So run natin yung server natin. So python manage.py run server. Right, pag nakaserve na yan, try natin i-access yung sinerve natin sa slash API, no? Slash API products. So check natin, boom. So ito na yung binigay na response sa atin, no? So pwede mo rin siyang i-access kung meron kang Postman. So kung may Postman ka, siguro naman alam mo kung paano siya gamitin. So ganun lang yon. So pwede mong i-fetch doon, or kung may React application ka, pwede mong i-try i-fetch doon. Basta make sure mo lang na sa settings.py mo is kasama siya dito sa allowed origin. Alright, you are good to go. So nakakapag gumagana na yung API natin, nakakapag-serve na tayo. Ngayon, ang problem is mali tayo ng sineserve, or hindi naman yun yung dapat nating i-serve. So dapat ang sineserve natin dito, since products to, so i-serve natin yung lahat ng products. Okay, kukunin natin yung listahan ng mga products. So para maganda, no, para hindi lang isa lang kasi laman ng products natin eh. So dagdagan natin to. So product 2, this is original local product. Okay na lang natin yan. So product 3, and then go ulit tayo dito, samples. Ganda ng mga naming ko talaga eh. Talaga nabibilbo ko sa aking sarili. You know mo, this is original local product, diba? Sample description of everlasting peace. Ang ganda eh. So ngayon, balik tayo sa views, no? Malayo na tayo, guys. So ang gagawin natin, since yung get, wala ka naman kinukuha ang data dyan eh. So bali manggagaling lahat yung yung data natin sa database. So magka-query tayo, ganito mag-query sa Django, no? So data or products na lang, products plural, so equals to, kailangan natin import yung model. So from that models import product. So yan, so product dot objects dot all. So ang ginagawa nito is kinukuha ko lahat ng products, lahat ng row doon, or lahat ng information, lahat ng data doon kukunin ko, no? And then
Hindi natin pwedeng i-serve to dito eh. Dito hindi natin ito pwedeng i-serve ng product lang. Kakaroon tayo ng error, no? Ng products. No, kasi objects yan eh. So, kailangan natin siyang i-convert, no? Gagawa tayo ng serializer. Pero, I think pwede mo itong i-serve as list products. I think pwede mo siyang i-serve as ganyan. Kung tinatamad ka. So, check natin, no? The moment of truth API. Gawin natin to products. Ay, nag-control this ako. Sorry. Boom. So, kakaroon tayo ng error, no? Alright. Kakaroon tayo ng errors. So, ang error na nakalagay, get response request. Okay. Render content. So, yung media type. So, hindi niya ina-accept. So, yun yung purpose naman ng gagawin natin, no? Ang next na gagawin natin is serializer. Yung serializer, ang unang trabaho niya is mag-convert ng data, no, from Python objects, kasi ang nare-return nito is Python objects, no? So, array of Python objects. So, go-convert niya yung Python objects into a JSON format or XML, kung ano man, no, na readable para sa kabilang side or sa browser, no. And pangalawa naman is validation. Yun yung pangalawang ginagawa ng serializer, no. Nagba-validate, no. So, binabalidate niya yung incoming data or yung papalabas na data, no, na pasok doon sa models natin. Kung makikita nyo sa models, may data types tayo na nilalagay dyan. May mga constraint pa yan na ilalagay. So, siguro sa mga susunod na topic na lang yan. Pwede ka maglagay dyan ng null equals true. So, or blank equals true. So, ibig sabihin, pwedeng di mo siya i-fill up. Pwedeng blank lang siya. Something like that. Okay. Yun yung pangalawa niyang ginagawa, validation. And then, isa pa niyang nagagawa is data representation, no? So, dito, so gawa tayo ng sample. So, gawa muna tayo ng serializer. So, under ng products, no? Dito sa products, gawa ko ng new file. So, wala siyang built-in na files dito, no? Gagawin mo siya. So, serializers.py. Okay. And then, ang kailangan lang natin import dito is, ito, from REST framework, import serializers. Then, gawa tayo ng class. Ano ba yung isi-serialize natin? So, product, no? So, product serializer. And then, dito, serializers. Inherit tayo dito sa dot serializer. Serializer dot model serializer, okay? Di ba serializers? So dito nagawa ka ng class meta, and then dito sa class meta, ang kailangan mong i-fill up dito is model, and then yung fields gusto mong i-serialize or i-validate or convert, no? Kaya siya data representation yung last niya na nagagawa, no? So, kung ano lang yung nakalagay ditong field, yun lang yung i-represent niya or yung ibibigay niya dun sa request. So, kailangan natin yung model. So, from that models, import product. So, model. So, product sa field is equals to array to ng properties or column name. So, dito meron tayong name, description. So, dapat nasa loob ng string, description, and then price na.
So ayan lang ibibigay natin, no, or isi-serialize natin. Okay, alright. So meron tayong serializer, balik tayo sa views.py. So ang gagawin natin dito, i-instantiate lang natin siya. So serializer, gawa ka ng variable, and then import pa lang muna natin. So from that serializers, import product serializer is equals to product serializer, and then yung products then, dahil marami siyang row, so many equals true. So yan, and then pwede natin return to control C ito. So pwede natin i-return tong serializer data. So serializer.data, so yung na-serialize na yan. Okay, so try natin ulit kung gagana na yung ating API na kanina is error. So boom, so ito na yung products natin. Okay, so kaya may data representation doon, no? Pwede mong baguhin yung data representation, yung binabato natin sa request, or sa request ay sa response natin, no? Yung response natin na binabato. So pwede mong baguhin to. So for example, sa serializer, no, o ayoko isama yung yung price to. For example lang confidential. So gusto ko name lang tsaka field. So dito pag na-refresh natin to, so wala na yung price. So ganun lang kasimple, di ba? So kailangan ko yung ID dito. So pwede natin lagyan ng ID. So hindi kailangan sunod-sunod dyan, no? Pwede kong lagyan ng ID. So fresh, so meron na siyang ID. So kung ano yung pagkakasunod-sunod mo dito, so ganun din pagkakasunod-sunod niya dun. So IDs dapat nasa unahan to. So I will put it here, ID. So yan, save. So nasa unahan na yung ID, no? So balikan natin yung price dito. So tapos na tayo dun sa read, no, ng crude. So nagsiserve mo siya ng maayos. Okay, so ito na yung binabato niyang data. So you can clean that, no, dito sa views kung gusto mo na hindi siya direct. So pwede mong ganito. So yung iba ganito. So okay, true, then data is equals to serializer.data, dito equals, so and dapat nasa loob pala ito ng string, sorry, and then pwede ka maglagay ng status code, status 200. Okay, so pwedeng ganyan, no? So para pag na-return natin siya maayos. Okay, kasi dyan nila sinecheck yan yung kung if response that okay equals true, di ba? Nakita na ba kayo ng fetching? So ganun sinecheck yan. So ayan. So kung gusto naman natin na mauuna yung yung pinaka latest, no, sa fetching natin, pwede tayo maglagay ng ng order by. So dito yung ID string siya, di ba? So negative ID. So ibig sabihin i-order na siya by ID descending. So kung wala siyang dito negative dyan, is siya, ascending order siya, no? So descending para mauna yung pinaka last. So yan, tingnan natin. So wala na yung ID 3 na yung nandito. Okay, alright. So tapos na tayo sa ating ano ba ang tawag doon? Read. So meron pa tayong tatlo. Next naman natin is post.
no? So post request, so ito, so para naman sa ating post request, alright. So post, so self, don't forget request, and then format, so accept natin, ano tayong pinipili, so na tayong required format, so yan. So same process lang din. So serializer is equals to product serialize natin yung request. So data is equals to, so once na maglalagay kayo ng data na arguments dito, is kailangan mo siyang i-validate. Okay, hindi mo siya pwedeng i-save nang hindi naka-validate. So yun siya, yung pinagkaiba niya. So dito kasi hindi tayo naglagay ng data, no? Kasi goods naman yung products natin, ang galing siya sa database, so magiging object siya pag pinatch natin using product objects.all. And then dito manggagaling sa request, so request dot data. So I think that's good, no? Then check lang natin kung valid siya. If serializer that is valid, so built-in functionality ni Django is sa serializer yan is valid. I-check natin kung valid siya, yung mga data types, tama ba, pasok ba sa panlasa natin, no, ng ating models. So siya na bala dyan, basta pag valid yan, ibig sabihin goods yung data, pasok siya sa constraints natin na nilagay dun sa models. Yung ito yan, yung kunyari yung max length, yung mga ganyan. So kung pasok siya dyan sa, kung char field ba siya, or basta kung ganon. And then pwede natin siyang save. So serializer.save para ma-save siya sa ating database. And then return na tayo response, same lang yan sa response. So dito okay, true, and then data equals serializer data. Alright, and then status 200. And then kung hindi naman siya valid, return tayo ng response na di na ako nag-else, no? Kasi wala naman yan pag di naman siya valid, so automatic didiretso siya dito, yung line of code, yung babasahin niya is ito na kagad, no? So di na ako nalagay ng else, baka lang curious kayo. So okay, false, and then send ko siguro yung errors is equals to serializer, may access tayo sa errors, no? Since nag-fail siya, so mag-error yung serializer natin, so may access tayo sa serializer.errors. So yun lang, so let's check it out. So dapat magkakaroon na tayo ng post dito. So post, so apat na yan, so kunin lang natin tong isa, ito na lang. So control-C ko to, so walang ID, no? So automatic ma-generate na may automatic, so di ko kailangan yan. So new for new one. Wow, amazing. So 1,200 pesos for the request, and then let's send it. Boom, okay, true. So na-add na, so ID niya is 5, product new. So ayan na yun, in-add natin. So okay na-add na siya. So pag nag-fetch tayo ulit ng lahat, so dapat nandiyan na siya sa pinakauna. So ito yung pinaka-latest na addition sa ating database. So that's it for the post, no? Hindi, try pala natin paano pag error, no? Paano pag error to? So halimbawa ito gawin kong string, no? Kung nagkamali tayo ng data types, no, gawin kong string, magkamali tayo ng send, for example. So try natin send, make post request, and boom,
So tatanggapin niya pa rin pala, no, masiserialize yung valid. So what if maging talagang hindi tayo sumunod. So gawin natin ito, characters na, no. So let's try, send natin, boom. So bibigay yung error sa atin. Pwede nating sa front end, pwede natin gamitin tong response na to, no, para ipakita natin sa user, no. So a valid number is required. So automatically generated yan ng ating serializer, no. Tinatanggap niya pala kahit yung tawag ito, yung data types is string, na kino-convert niya automatically since float siya. Sabi ko nga, diba, data conversion, kasama sa data conversion sa ability ng serializer natin yung data conversion. So kino-convert niya. So akala ko strict siya doon. So sorry. Alright. So lalabas dyan yung mga error, or kung mag-send naman tayo ng blank, boom. So this field is required, this field is required, this field is required. So pwede tayo mag-loop through dyan, isend natin yung error sa user. Okay, that's it for the post. And meron pa tayong dalawa. So update. So sa update naman, almost similar lang din ang post, no. Dito gagamit tayo ng method na patch. Okay, and same lang to, same lang as always to. So itong mga to, no. And then dito naman, ang pinagkaiba naman dito is sa patch is kailangan mong kunin yung instance ng object. So paano natin kukunin yung instance ng object? So syempre sa database ang dami niyan, sa buong row, no. So kailangan natin kunin kung alin item doon, kung anong row doon yung i-edit natin, no, or i-update natin. Alright. So para makuha natin siya, so sabihin natin product instance. So ito yung pangalan ng ating variable. So product dot objects dot get. Ang dot get, ang na-return niya is single objects, no. So kapag id is equals, hanapin natin ano ba yung objects na hinahanap natin sa row. So siyempre marami yon. So paano niya malalaman na yun yung object na yon? So kailangan natin bigyan ng ID, dahil yun yung pinaka-unique unique field na wala siyang kaparehas, kasi auto increment siya, no. So yun, so paano makuha yung ID? So sa request, kailangan natin request.data, kunin natin yung ID. So ngayon, hindi tayo sure kung nag-exist yung ID na yan, no. So pwede tayong gumamit ng try and accept here. So dito accept. So catch natin muna lahat for now, no. So pass muna tayo dyan. So dito, kapag okay siya, so tinry natin siya, okay naman siya. Alright. And then kapag may nakuha siyang product instance, ang gagawin natin is serializer is equals to product serializer, and then pasa natin yung product instance, and then syempre yung data, yung bagong data. So ito ay manggagaling sa request.data. Okay, and then check natin syempre ulit, dahil may data tayo, check natin kung valid ba siya. So if serializer that is valid, ilagay ko na dito sunod-sunod, no. So pwede naman natin siyang ilagay dito, no, dahil mag-iba methods, pero it's up to you na, no. So para lang mabilis tayo. So pagka valid siya, that's saved, and then return
response. So palit ulit na lang to pag na-gets nyo na to kung paano tong basic CRUD na to. So palit ulit lang naman yan. So mga future na i-add yung mga models or application is kabisado nyo na yan. Palit ulit lang yan. So una lang siya parang mahirap. So okay, true. So data equals to serializer.data. Send lang ako data message siguro. Message is update success. So pwedeng ganyan, di ba? It's up to you, no? And then kapag wala yung product na yun, so pwede ako mag-return dito, no? Kasi ibig sabihin walang product instance, is return response okay, false, and then ang error ko is siguro message siya lang, lagay ko message is product not found. So pwedeng ganyan. And then dito naman kapag hindi naman siya valid, so return response. So okay, false din to, false. And then return naman natin is yung error, so errors. And then dito is serializer.errors. So yeah, kunin natin to. So yun lang. So try natin yung patch natin. So tingnan natin kung magkakaroon ng patch dito. So dapat, di ba, post lang yan. So dapat magkakaroon yan ng patch. So eto, parang siya na patch, no? Pwede kayong gumamit ng Postman or kung anumang tool na para ma-simulate yung request, no? So copy ko lang to, edit ko tong ID1, no, yung product 1. So papalitan ko siya ng tawag dito, yung pangalan lang muna. So palitan ko to product 1 updated, so para malaman natin na update siya. Na-update ka naman yung control S. So patch, let's patch this, boom. So okay, true. So yun, okay naman siya, success naman, no? Update success. So okay siya. Though ang ang problem dito, no? So try natin to. Etong product, paano kung lang, kasi since since yung name lang naman babaguhin ko, pwede bang tanggalin ko na to? Ito, hindi ko na isama sa request. Lang naman bago na, diba? So tanggalin ko to para maging valid JSON siya. Okay, so try natin kung gagana siya. So patch, okay, false, no, hindi siya gumana, na hindi kompleto yung lahat ng data fields na kailangan natin. So nilagay niya required, no? So although di naman natin siya pinapalitan, pero nire-required niya na ibigay pa rin natin kung ano yung original. Though may ways dito, merong paraan dito para ma-bypass natin to, no, na hindi natin kailangan ibigay yung buong datasets. So punta ka lang dito sa may dito sa ating serializer. So pwede mong lagay na partial equals true. So pag may partial equals true dyan, so kung ano lang yung babaguhin natin, so pwede nyo lang i-send natin. So try natin, baka nagbibiro lang tayo. So dito, so ito naman edit natin tong product 6, no? Control C,
Product 6 yan ha. So name lang, product 1 yung pangalan niya. So ito siya, product 6. So ito lang papalitan ko Product 6 new updated. So ito, tanggalin ko na to since nilagay ako ng partial. So alam ko na tatanggapin niya yung partial update lang, no? Hindi ko i-update yung buong ano. Kung ano lang yung kung kailangan kong i-update, yun lang. And yung ID, syempre, kailangan ko siya para mahanap ko yung instance, no? So try natin. Ay, ba't yan pala ako naglagay sa post? So Control X. Dito pala tayo sa patch, no? So yan. So patch, boom. Okay, success. Yung iba, yung description di nagbago. So yun yung way para ma-update mo siya partially lang. Kung ano lang yung kailangan mong update, yun lang yung button mong data. That's good. And then next is, what if magbigay naman ako ng date ng ano dito ng wala sa range. Ano 10. Yung product natin hanggang 6 pa lang, di ba? So ano mangyayari? Tingnan natin. Batch. So okay, false. Gumana naman yung error handler natin doon na product not found. So that's it for the patch, no, or update. Okay, next is delete. So kita nyo dito walang delete, walang way para mapag-delete ako ng products, no. Okay, refresh ko to. Products is updated, so nandiyan pa rin yung data natin, hindi mawawala. Update, ito yung isa sa pinakamadali, no. So dito kailangan mo lang mag-add ng delete method. So self request and then format. So same lang parati yan. So dito kailangan mo rin yung instance, syempre. So same lang yan. So product instance is equals to product.objects.get id equals to request.data then yung id. Okay, so hindi na ako magka-try catch, no, pero normally naka-try catch dapat yan kasi pwede kang mag-delete ng wala namang id ganun, no. So same lang ng process dito. So challenge na lang yan sa inyo, no, na i-apply nyo ng try and accept, try catch tuloy sa ano pala yun, sa JavaScript yan. So yun, pag nakuha mo na yung product, so product instance.delete. So ganun lang kasimple. So check natin, refresh natin to. So itong product natin is may delete dito, pero paano niya malalaman na ano this product? Wala pa naman akong selected product. So tingnan natin anong mangyari. Boom, multi-value dictionary. So what's happening to you? Delete ba ako? So wala naman. Dahil yun wala tayong binabatong ID, no? So di kasi tayo naglagay ng try and accept, no? So wala, no? Hindi natin matatry yung delete, though I can try that. Postman. So isa to sa way para ma-simulate nyo to. So kunin ko lang tong link. Dito sa Postman, since walang delete doon, so ito na lang sa e-commerce. So baltan ko na lang to. So same lang rin yata to. Control A, Control B, boom. And then kung anong di-delete nating ID lang naman kailangan dun eh. So kung ID 6, i-delete natin ID 6. So
So try natin mag-send ng delete. Okay, and boom, error. So preview. Wala tayong wala tayong return, guys. Wala tayong return, no? Wala tayong return. So return response. So i-build siya natin deleted. So ano yan siguro as a response, no? So let's try again. Delete natin yung ID6. Boom, product mysql.net exists dahil deleted na siya. Dahil na-delete natin siya kanina, wala lang response dahil tayo nakapaglagay. Okay, so pero na-delete yun. So yung 1, try natin delete yung 1. So kung 1, so boom, deleted, di ba? So yun lang yun. That's it for the basic code ng Django REST framework, no? And next na topic natin is, hindi ko alam kung kailan na makagawang video, no? I'm so busy. Next topic natin is yung ang tawag dito, yung mga connections, relationship, no? Yung foreign key and many to many relationship, and siguro some of the nested serializer. So yun yung mga next topic natin, no? So yun lang, guys. So practicein nyo na lang yan. So gano'n lang naman kasimple. I think di naman siya mahirap, no? I hope rin na-explain ko ng maayos, no? So comment lang kayo dyan sa baba, dahil na ako YouTuber na ako, guys. Pinag-record nyo kasi ang DJ. So push na natin to. So subscribe ka na kung kung sino ka man nanonood. Subscribe mo na, ka na maiya. Okay, bye bye.